Guys, welcome to my vlog. Some kind of maybe it's some kind of a serious topic. I don't know, pero for me, it's a serious topic. So what is the topic for today? It's about life. Mm, it's about life and all the trials that came into our lives. So paano ba natin malalagpusan yung mga trials sa buhay? Simple lang, always put God in the center of our life. Yes. Yan ang napatunayan ko sa buhay ko. Kasi guys, alam nyo, wala naman ibang makakatulong sa atin kundi yung Panginoon natin. Of course, syempre, to follow na lang yung mga family support. Pero every time na may dadating na pagsubok sa buhay natin, dapat lagi tayong maging matatag. Huwag tayo agad-agad magpanik pag may pagsubok na dumarating sa buhay natin. Kasi kasama sa buhay yan Kasi hindi naman magiging buhay ang buhay kung walang pagsubok, syempre. Nandiyan kasi yung trial dahil para masukat kung gaano tayo katatag. Sinusukat kasi ng Panginoon kung gaano tayo katibay, kung gaano tayo katatag at kung gaano ang paniniwala natin sa Kanya. Ngayon, kung susuko ka na agad, so hindi mo malalaman na kaya pala binigyan ng pagsubok kasi meron pala siyang magandang dahilan. So, guys, marami na akong nasubukan sa buhay, pero isa lang ang natutunan ko talaga na lahat ng pagsubok malalampasan. Malalampasan at malalampasan mo kasi hindi naman niya ibibigay yung hindi natin kaya. Of course, siyempre, kasabay nun, siyempre, dapat magpatawad din tayo sa mga taong nagkasala sa atin. Importante yan. Bakit? Kasi kung ipapanatili natin yung sama ng loob, yung galit natin sa kapwa natin, alam mo, ang magbe-benefits lang naman nun tayo. Kasi tayo lang yung mahihirapan, tayo lang yung makikita natin yung tao na nagkasala sa atin. Siyempre, magagalit tayo, di ba? Pero kung ipalalayain mo yung sarili mo sa galit, aalisin mo yung galit sa puso mo at magdadasal ka. Hindi magdadasal ka para sana maano yan, karma yan, ganyan. Wag na. Ipag-pray na lang natin na sana na mawala yung galit na nararamdaman natin. Sana mawala yung galit na nasa puso natin. Kasi sa paraan na yun, lalaya tayo. At sa paglaya natin na yun, unti-unti mararamdaman mo yung gaang ng loob. So, pag nawala yung galit sa dibdib natin, napakagaang nun guys. Napakasarap sa pakiramdam na hindi ka nagagalit. Kasi pag lagi tayong galit, ano bang nangyayari? Di ba negative energy yung dumadating? Although, minsan, hindi mo naman talaga maiiwasan na magalit. Kasi kahit ako, dati naman, lagi akong galit Lagi talaga guys, pinaamin ko noon talaga, lagi akong galit. Laging punong-puno ng galit yung puso ko. At saka, lagi akong nakasigaw. Lagi akong parang laging saklob ko. Kumbaga, pasan ko yung mundo. Pero na-realize ko na, wala naman mangyayari. Pag may problema ka, tapos malulungkot ka, magagalit ka, pag may kaaway ka, walang mangyayari guys. Alam mo kung ano lang mangyayari, magkakaroon ka lang ng sakit. Magbe-benefit sa'yo. So, ipag-pray lahat. Itaas natin lahat sa Panginoon kasi siya talaga yung makaka-help sa atin. Siyempre, may gagamitin siya mga tao para makatulong sa atin. Basta, keep on praying. At saka, yung faith natin dapat hindi mawawala. The best yan. Kasi, ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. As long as tayo ay hindi gumagawa ng masama, wala tayong inaapakan tao, at wala tayong inaagrabyadong tao. Ngayon, kung nagkasala tayo at hindi natin naiwasan na nagkaroon tayo ng kasalanan sa ibang tao, matuto tayong umadmit ng ating kasalanan at humingi ng tawad, yung bukal sa loob. At sana hindi na ulit-ulitin pa yung kasalanan na nagawa natin. Iwasan natin hanggat maaari na gumawa ng masama sa kapwa. Yun lang guys. Thank you.